Habang papalapit ang 2025 national elections, mas ramdam natin ang ingay ng kampanya, mga iba't ibang pangako, at ang bigat ng mga responsibilidad. Hindi lang ito simpleng pagboto. Isa itong pagkakataon para itama ang mali, palitan ang hindi na epektibo at piliin ang tunay na maglilingkod. Dahil bawat balota ay may kampangyarihang bumuo, pabagsakin ang kinabukasan ng milyong-milyong Pilipino. Kaya ngayong malapit na ang halalan, tanungin natin ang sarili. Sino ba talaga ang nararapat? Sino ang may tunay na malasakit? Sino ang may integridad at kakayahang mamuno? Ngayong eleksyon, piliin ang tama. Piliin ang para sa bayan.
vote for Danilo Ramos. I vote for David E. Angelo. I vote for Arlene Bruces. I vote for Obama Kino. I vote for Abigail Binay. I vote for Ariel Kerubin. Maayong adlaw mga kapodcast! Maayong adlaw! Welcome back to our educational series on the 2025 Philippine Senatorial Candidates. Karong adlaw, maghisgot ta sa top 7 senatorial candidates nga gignatan-aw sa mga kabataan. Ug atong paminawan kung ano silang ilang pilion. As always, this is for educational purposes only and does not serve as an endorsement or political advertisement. So let's go! So I am here with my friend, Hershela May Isles. So, ang pangutana, kinsay mong butaran karong senatorial candidate? Well, daghan jud siya, no? But isa sa ako kay si Abigail Binay or si Abby Binay because daghan ay mayor siya. She is currently mayor sa Makati City. Tapos, akong nakita sa yaha while researching about her kay daghan jud siya mga ordinance nga napasa, daghan sad siya og mga achievements and daghan pud siya og mga advocacies nga nabuhat man niya. Isa na nga to ang iyang kanang pag-support sa ECCD or ang sa early childhood since kita early childhood pud ta. So mas na-strengthen niya ang ECCD ngadto sa Makati nagpa-kuan siya sa nagwatch siya og katong what do you call that pre-kindergarten tapos na dagan sa siya ay na support sa siya sa health sa economic growth nga she vision nga mas mutaas daw ang ay mas mulambo daw ang economic sa kuan sa Makati which is I don't know lang if na-happen na ba but I will be researching about that more and also yeah she is also known as having pragmatic leadership which nag-emphasize sa siya sa efficiency sa na local governance nila ngadto sa yeah. Oh, so si Abigail Binay di ay ang numero uno nga senatorial slate ni Miss Hershela May Ay, Isles. dili man noon siya numero 1 pero isa siya sa part. So isa siya sa top 7 nimo. Yeah. Okay. Salamat kayo, Miss Hershela May Isles. Ang sunod na pud nato nga pangutan-on kay atong bagong amiga nga si Miss Clarice Monsanto. Hi everyone. So, ako ang one of the top 7 nga akong pilion kay si Bob Aquino. It is because that as I kana nag-search ko about Bob Aquino manggod. So, na belong siya sa political dynasty because of his family na kanjud kay sila nga naa sa politics. Na-notice na ko nga daghan sa silang mga law, daghan sa silang mga na-implement na ba. Usa na dira si Bob Aquino. From sa akong pang-research kay naka-implement siya 19 ka laws. And what of those laws kay katong libre nga kanang tertiary nga university, wala tay tuition, wala tanan which us as students nga na-experience nga nag-eskwela sa CTU. So one of the reasons jud nganong dugol siya sa ako ang heart kung mag-vote, nag-vote na ko kay kanang nagdawat manggod ko sa law or na gamit na ko ang law nga iyang di pa implement. And then sa lain nga mga law nga while nag-help siya sa mga kanang starting up nga mga kanang negosyante, daghan jud na siya daghan siya na implement niya. Ang musunod kay ato ang amiga na si Miss Rona Bergole. Buli uy unsa man So, hi guys. So, kanang usa sa sulod sa katong top 7 sa pa kay si Eileen Bruces kay siya usa siya ka kanang based on my research kay siya usa ka teacher dayon. Mao naganahan sa nako siya kay kana ganing kanang nakipaglaban siya sa mga women kay kita mababae man gyud ta. So, kanang ginaprotektahan niya dayon iya sang gi-implement na balaod kay kanang pag-protect sad sa mga babayi sa mga online harassment dayon sa kana sa mga LGBTQ iya sa nanggi para kuan ganing mga discrimination na nila dayon siya sa DI kay nagtudlo ni siya sa UP Baguio ug sa UP Manila. So, maura to. Okay, salamat Miss Rona. Tapos ang sunod na pod nato nga pangutan-on kay si Miss Darlene La Chica.
one of the seven candidate nga akong botaran kay si Ernesto Arellano. So siya ang siya ang klase sa leader nga tinuod nga muuban sa katawhan. So based sa akong research kay siya lawyer siya. Ay, nakatanong. Thank you. So based on my research kay usa siya ka lawyer. So pero iyang gigamit ang iyang pagkaabogado para sa mga nagkalisod. So dili lang para sa dato. So ikaduha, siya ang usa sa nagtukod sa kilusang Mayo 1. So usa sa pinakadako nga labor group diri sa Pilipinas. Si Arellano dugay na kayo siya nagtrabaho para sa katawhan. So based sa akong research kay wala siya corruption issue, walay bahid sa pampolitika. So mauna nga masaligan siya para sa tinuod nga kausaban. Salamat, Mr. Lin. Ang sunod na po nato pangutan kung si Miss Laika. So, hello everyone. Ako ang usa sa top 7 nga kuan sa senatorial kay usa si David D. Angelo. Kay ang iyang mga advocacies kay nag-support siya sa ato ang local farmers ug sa ato ang mga fishermen. And then nagkuan pod siya og kanang sa ato ang food security ug sa sa ato ang nationwide wage increase like sa ato ang sweldo gani nga iyang gikuan og 750 across sa kanang board minimum sa ato ang wage rate. And then nagkuan po siya usa ka systematic reform sa ato ang governance and labor policies. So mao ganahan ko niya kay nagkuan po siya sa ato ang nag-declare po siya sa ato ang climate change nga security. Salamat, Miss Laika. Ang sunod na po nato nga pangutan-an ay si Miss Marilyn Alohasi. So, hi. Ang isa sa mga senator na akong botohan is si Ariel Terubin. So, Ariel Terubin is a retired Philippine Marine Colonel with a distinguished military career spanning over 3 decades. And he is known for his unwavering integrity, bravery, and commitment of national security. And Terubin's advocacy for veterinarians' rights and his involvement in peace-building missions demonstrate his Philippine Sea despite and his campaign platform also highlights his advocacy for national security and well-being of our Filipinos. Salamat, Miss Marilyn Alohasi. Ang musunod na po nato nga pangutan is si Miss Janalyn Victor. So hi everyone. So ang one of the top 7 senatorial candidate na akong gipili is si Danilo Ramos. So nga naman akong gipili si Danilo Ramos. So gipili na ko si Danilo Ramos tungod sa iyang taas nga kasinatian o tinuoray nga pagserbisyo sa mga mag-uuma ug kabus nga sektor. So gikan siya sa usa ka pamilya sa mag-uuma. So mao nga nasabtan niya ang tinuod na kahimtang sa mga tawo sa mag-uuma. So ang iyahang mga plano sa lehislatibo nga pabor sa mga na-marginalize o ibarog siya batok sa political dynasty aron hatagan og tingog ang kanang mga magsasaka. So bisan sa daghang pagsulay, nagpabilin siyang lig-on og determinado sa iyahang kanang advokasya. Salamat sa kaninyo. So mga ka-podcast, atong nadungog ang mga rason nga ang mga kabataan motukar sa mga top 7 senatorial candidates. From fighting for farmers' rights, improving peace and order, empowering youth, advocating for women's health and LGBTQ plus rights, to climate action and education. This is a glimpse of what youth looks for in a leader. Kinsa man inyong pilian sa mga top 7 candidates. Let's continue to support leaders who prioritize the welfare of the youth. Karon atong pangutan-an kung kinsa sa mga
Unsa may sa mga candidates ang dili niyo botahan? Ang for me no, ang akong gibotahan kay si Apollo Kibuloy kay as we all know na nakadungog naman ta siya mga issues no nga na siya giatubang nga mga accusations which is kanang na involved siya sa kanang sex abuse, sexual abuse, human trafficking and daghan pa no. And also po based sa ako ang research nga ang iyang advocacy daw kay mas nag-focus ra sa pag-promote siyang religious or siyang religion kay di ba kuan man pastor man na si kuan si Kibuloy niya ang iyang mga issues nga kuan di ba sa iyang church man to naganap. So para nako kay wala jud siya na sued sa 7 criteria nga para mahimong future member sa ato ang senators no kay kanang nya wala sad nakuha niyang educational background, wala po na state, wala po sa source nga na state nga na siya strong in educational background then wala sa siya kanang alam kaayo sa politics no kasi pastor ra ba siya sa more on sa siyang religion. Mo to para nako dili siya ang may butangan wala na ko so Para nimo like yes. So salamat Miss Rowena. So mauday ng top 7 senatorial candidate. Ay, si Eileen B. Brosas, David D. Angelo, Abigail Binay, Danilo Ramos, Ernesto Arellano, Ariel Kirubin. Bam Aquino. So maabot nga eleksyon dapat kita mobotar sa mga makasaligang mga tao. So everyone, So everyone, do your research.